Noong December 10, 2025, isang nawawalang babae na kasalukuyang bride-to-be na si Shera De Juan ang hindi pa nakakabalik pagkatapos niyang umalis para di umano sa isang mall para bumili ng sapatos para sa kanilang kasal. Ang kasal nila ay inaasahang gaganapin sana ng December 14, 4 na araw matapos niyang huling makita. So dahil po dito, trending po at pinag-uusapan ngayon sa social media at base po sa investigasyon ay lumalabas na sa kasalukuyang investigasyon yung fiancé nitong si Shera De Juan ang isa na sa mga person of interest na pinaghihinala ang may kinalaman sa pagkawala ng missing bride. So ngayong araw ay meron tayong ire-react patungkol dito sa naging readings nitong si Mr. J. Costura na isa sa pinaka-trending talaga namang pinapaniwalaan. Disclaimer lang, syempre ang hula sinabing hula lang. Ibig sabihin hindi siya 100% accurate. Pero base po sa mga sinabi nito, ito po ay nag-uugnay-ugnay dun po sa mga statement ng ina at saka ng fiancé. At dito po sa pagkakataong ito, ang dami po nating na-discover. Kaya ngayon, sabay-sabay po nating panoorin kasi talagang nakakaintriga yung mga pangyayaring ito. Sabay-sabay natin panoorin. Ito po ay parang inedit ko na po yung mga mahalaga para po at least makita ninyo yung mga point of view na inilabas ni J. Costura patungkol dito. Let's watch this. Nag-iis ko. Pero kung mapapansin mo, Ace of Flower, she's still traveling right now. Bumiyahe po. May nakita akong pagtawid o yung tinatawag na bumiyahe siya ng malayo. Ito po ay nakaplano na pala sa kanya. Base po sa mga sinabi ni Mr. J. Costura na prior dun sa kanyang kasal ay sinasabing nakaplano na di umano dito po kay bride na siya po ay parang babiyahe or magra-run away. Parang ganun yung mga nababasa natin. Panoorin pa natin. Okay. Mahigpit ka ba sa kanya? Hindi po. Actually, hindi po inayaan ko lang po siya. Pero siguro yung mga previous years po, yung siguro mga first 1, 2. Kasi parang naipon yung niya na naging masyado kang seloso kanya, according sa baraha. Pero eto kasi, ang pinapakita sa akin dito, parang pinipilit sa iyo na may third party ka, ito ang dahilan ng paglayo niya. So ito, mapapansin mo malinis po, malinis ang baraha. So, pero ito number 3 of hearts. So ito ang inaano sa'yo, ng investigation siguro na tinatawag na kaya siya umalis dahil may third party ka. So, yun ang ipipilit sa'yo. Which is mahirap to, ha? So, base po dun sa mga reports at kung napanood nyo po at inabangan nyo yung storya na ito, pinipilit po ng ilang mga netizen na possible daw di umano na itong yung lalaki, yung groom, is may third party. Kaya po umalis yung babae. At yun din yung sinasabi ni J. Costura ngayon. Panoorin pa natin. Okay? Kasi hindi naman daw pera ang pinag-awayan niyo. Nakita ko din sa baraha, yes, may pag-alis dito na pinakita. Pero natuloy talaga siya sa mall. Okay? Pumunta rin pa rin siya sa mall. Malinis, so ibig sabihin, ang iaano lang sa'yo na issue is third party. Okay. So, paulit-ulit yun, ipipilit sa'yo na may third party issues ka. Pero, honestly, dito kasi is 8 of heart kasi to naging mahigpit ka sa kanya before. So, kaya matagal na yun. Kasi matagal na yun, pero naging mahigpit ka sa kanya before. So, hindi mo ba naitanong sa kanya kung nahihirapan siya o nasasakal siya sa'yo? Hindi naman po kasi nag-open up siya sa akin. Oo, nag-burst out siya sa'yo. When was this na nagsalita siya sa'yo ay nag-open siya sa'yo na parang nahirapan siya ng konti? Medyo, I think, years ago na rin eh. Parang siguro, 4, 5 years ago.
Patag sobrang tagal na niya. Tagal na ulit kasi mga 3 years ago pa ganun. nagsabi na nahirapan siya Opo. na Ay, 2019, if I'm not mistaken, para kasi nag-i-scroll ako ng mga messages namin eh. Parang nakita ko nga yung time na yun, parang 2019 yun. kaya nga na nag-open siya sa Oo. nahirapan siya na parang medyo nasasakal ka ng konti, di ba? Opo. So malinaw ang sinabi ng baraha. So, base po dun sa mga reading, sinabi po nung ni J. Costura na may mga chance na parang nagtapat yung babae dito po kay Sir, yung pong ikakasal na lalaki, na parang nasasakal, no, yung girl dito kay boy, dun po kay groom. So, which means, way back 2019 pa, maaari hanggang sa kasalukuyan, meron silang tinatawag na mga unsettled issues na hindi po nila napag-usapan na naging ugat para po magdalawang isip si bride na magpakasal. Kasi pag napanood niyo po yung entire na readings, makikita at mauunawaan ninyo na parang nag-double thinking yung bride na magpakasal kay groom. So ito pa. So, King of Diamond siya. Ang mahirap lang neto kasi ipipilit sa kanila. Kasi malinaw, walang tao dito sa cards, no? First set of the cards. So, malinaw na ipipilit na may third party issues dito. Pero malinaw din sa barahan na talagang kusa ang pag-alis niya. No, So, which means wala this talaga. is something to do na she's prepared. And I also see right here na medyo nahirapan siya before, according kay Kuya, sa relationship nila. Pero wala pa talaga malinaw kung sino may third party issue sa kanila kasi may number 2 yung hearts. Yun, medyo naguluhan ako doon. Sabi po ni J. Costura, wala siya nakitang third party. Wala siyang nakita third party sa part ni girl at ni boy. Pero may nakita siyang parang hint na parang may nag-third party. Medyo naguluhan lang ako doon ng konti. Ito pa. Ang mahirap lang doon kasi madidiin ka na may third party ka. Yun mo po. Cut the cards into 3. Handa ka ba sa ipapakita ng mga baraha? Opo. Oo nga. Pag may dalawang jack or dalawang king, ibig sabihin, umibig siya sa iba. Okay? Handa na po ba kayo, nanay? Ang sakit naman. Okay. Uy, very exciting. Sabi po ni J. Costura, pag may nakita siyang dalawang king, which means si bride ay sumama sa ibang lalaki. No, possible na may third party si girl. Nakaka-excite naman ito. Panoorin pa natin. Ang importante dito, wag lang lumabas ang bad luck card kasi ang bad luck card, that's a sign of a death card. So may pagbiyahe pa akong nakita, as in literally, bumiyahe talaga siya. So, nagtatalo ang isipan niya. Ngayon, nahihirapan siya bumalik. It's because nag-trending siya. Got the cards into 3. Mag-pray ka na lumabas ang Ace of Hearts. Kuha ka ng 9 cards of total. Pwede po sama-sama. Alagay mo lang dito. Wala pong tinatawag na abduction or dinukot siya. Yan, kasi may Ace of Flower. Wala po talaga. And may nakita lang ako kanina na yun nga, nag-open sa kanya si Ate Shet. So, base po kay J. Costura, wala daw siyang nakita dun sa barahan niya na dinukot, pinatay, or whatever itong si girl, no? Ang tanging niya lang talaga nakikita at pinagdidiinan niya sa kanyang readings na si girl ay lumayo, no? Ibig sabihin parang she's not yet ready para po magpakasal. Parang ganun eh. And I don't know bakit umuo yung girl sa engagement nila at
at sa arrangement nila na magpapakasal sila kasi may mga pangkasal nang nilabas eh. Pero ang ending, parang meron kang issue sa sarili mo na parang ready ka pero hindi ka ready. And sometimes, di ba, minsan may mga nakikita tayong ganyang mga bride, di ba? Parang nagtatalo yung isip niya, nalilito siya kung itutuloy ba niya or what, ganon. Ganon po yung mga pangyayari at nagaganap ngayon. Pero mas malala pa ang mapapanood natin. Ito pong next. So, ito, panoorin pa natin. Parang yan na medyo nahirapan siya sa relationship. And kung nabanggit mo niya sa'yo na gusto niya lumipat Sumipat po. ng tirahan. Napagplanuhan po namin actually. Kaya, anong decision mo? Anong napag-usapan niyo? Kasi, We both actually agree po eh. Kasi ito po medyo bahain po. So we both actually agree na lumipat kayo. Kasi yan ang unang gusto eh. pag-ipunan. Dapat ang ilalaan sa wedding or something to do with a special occasion. Tinignan ko sa baraha is something to do with the gusto niyang makalis sa point. So, kailan niyo napag-usapan yan? Bago lang. Wala lang. Ako, base po sa pagkakaunawa ko, feeling ko, nag-live-in muna sila bago po sila magpakasal. And base naman po sa mga sinabi ni Sir, no, yung groom na ano po sila, kumbaga parang si bride ay work from home, no? Lahat talagang sa bahay lang talaga siya nag-work, while itong si groom ay nagtatrabaho naman sa isang kumpanya. So, ito papanoorin natin. Baka mamaya kasi ang naiisip ko dyan, dahil nga nagsama na sila, nag-live-in sila before marriage, is natuklasan na ni girl yung mga hindi magaganda, no, patungkol kay groom na naging dahilan para po mag-run away si bride. Possible, 'di ba? At yun yung mga nakikita ko lang ha. Yun po yung opinion ko lang. Panoorin pa natin. Alam mo After na, nung ano, or sila lang dalawa lang. Yung sabi din po sa akin yung December ni Tatnay na nakalagid ko din ako ulit. Ano sabi sa akin naman? Ano sinabi niya? Ang sabi ko niya sa akin na, Mama, nahihirapan ako mag-isip. Nahihirapan ako sa life. Okay. Buhay po siya. Ayan. Buhay siya ay so hard. Pagdadalawang isip. Pagdadalawang isip talaga siya. May question ako kuya ha. Don't worry, she's okay. She's fine. She's fine. Babalik siya. She's alive. So may tumutulong sa kanyang babae ngayon. I see a woman helping. So she's alive, malinaw. So malinaw ang pinakita sa akin ng baraha na nahihirapan siya mag-desisyon. Sinabi ko, ang pinakita sa akin ng baraha kanina na nagtatalo ang isip at puso niya. Kasi actually, gusto niya sana ang dami yung plan. Na-pressure siya sa akin. Na-pressure siya sa sitwasyon. Na hindi niya nagmamabili. Na alam mo yung tipong gusto niya maayos yung mga sinabi na sa'yo. That first time tayo nagkita, okay. So, ako ngayon na napatunayan ko paano siya. Walang third party dito. Nalinaw ko na pinakita sa baraha. Kasi kung may number tayo heart dyan, sasabihin ko talaga sa'yo na may third party ka. Pero ito wala po. May tumutulong sa kanya ngayon. I see a place of it's something to do with Pangasinan and Baguio. Mga limang lugar. Kita ko ay she's okay right now, hindi lumabas ang panlakad. Kailangan mo magpahinga, mother. Okay. Kailangan mong pahinga kasi baka magkasakit. halo-halo po siya naman. Nakapasalamat lang natin is she's alive. Hayaan mo muna siya makapag-isip. Okay. Sa paraan din naman to is ayaw kong gabiin ka sa isang sitwasyon na alam mo yan, ayaw kong tingnan ka sa mga ibang tao na tingnan ka. So, sabi po ni Jay Costura, hayaan muna natin mag-isip si bride. So, habang worry kasi ni groom na habang tumatagal, parang siya yung iniisip na naging parang iniisip na parang may something wrong, no? At sa mga nakikita ko kasi dito, parang talagang merong mga unsettled issue talaga silang dalawa. Parang hindi pa talaga sila settled na
magpakasal. Nakaawa din si mother, 'di ba? Syempre bilang isang ina, hindi mo alam kung ano nangyari sa anak mo, pero sinigurado naman ni Jay Costura na buhay itong si Bride. At meron pong isang babae na tumutulong dito kay Bride, no? Sabi nga ni Jay Costura, maaaring nalaman niya na trending siya, kaya ayaw niya munang lumabas. No, parang di ko alam kung baka nahihiya siya or something, 'di ba? Baka yun pa nga yung dahilan kung bakit ayaw niya lumabas, kasi nga napag-usapan siya. Buong Pilipinas invest na invest dito po sa ano na to, storya na to. Ito pa yung nakakagulat, no? Sinabi kasi ni Jay Costura dito, ito panoorin natin. Okay, so lakasan mo loob mo. Kung sakali hindi man siya handa, ihanda mo din yung sarili mo. Okay? Maraming salamat sa iyo. Basta ako na parang kasi napapuntang Baguio. Ako taga-Pangasinan ako. Totoo ba? Opo. Taga-Pangasinan po ako. Kasi meron din pong mga nagtitip po sa amin from the past few days na parang nakita siya sa Baguio, mga gano'n. Totoo ba? Opo. Unit naman po. So may nagsabi na nakita siya sa... Baguio, ganyan. Tapos meron din mga pagsabi nakita siya sa mga Aldan, mga gano'n. So halo-halo po kita talaga. Nakapasalamat lang natin kasi she's alive. Hayaan mo muna siya makapag-isip. Okay. Sa paraan din naman to is ayaw kong madiin ka sa isang sitwasyon na alam mo yan, ayaw kong tingnan ka ng mga ibang tao na tingnan ka. Okay, so lakasan mo loob mo. Kung sakali hindi man siya handa, Yun yung kabuuan ng readings ni Joy Costura patungkol dito sa missing bride. Parang sinasabi niya dito na si bride is not yet ready to settle down. Hindi pa siya ready. Maaaring may mga realization siya doon po sa kanya pong pag-iisip, no? Kung itutuloy niya ba? Kasi as I've said earlier, possible na nag-live-in muna sila bago po sila magpakasal. Kaya parang ang dami nilang na-discover sa isa't isa. Pero what is good thing about this, base po sa readings, buhay si bride. At nag-iisip lang siya, humihinga lang siya. So, yun po yung kanilang reading. So, salamat po sa panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at i-follow niyo na rin yung aking Facebook page. God bless everyone.